Episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sinabihan po ng partido ni Rizon Tiberos ang akbayan ang mga Duterte na mga kontrabida ng Pilipinas. Parang pelikula. Parang pelikula na no? Kontrabida kayo ng Pilipinas. Parang tanga lang. Tapos, nag-react na po lahat ng partido, no? Mga kontra sa atin. Nag-react na rin po yung mga media, no? At lahat po nagsasabi, umamin po ang lahat. Congratulations po VP Sara Duterte. Dahil lahat po nagsasabi ngayon, wala na po silang pag-asa sa ating Pangulo. Si VP Sara po ang nakikita nila kasi siya hinahanap eh. Si VP Sara po ang tingin ng mga tao sa Pilipinas ang lulutas ng ating suliranin tungkol dyan sa bombahan sa China. Pag-uusapan din po natin, marami po tayong pag-uusapan, no? Kinontra, eto po, oo nga naman, ipapaliwanag lang natin na meron pong naunang pahayag. Okay ba yung sounds natin, ha? Pakisabi nyo lang. Ha? Meron pong isang naunang pahayag itong mga si Pangulong Marcos. August 2023, nagsalita na po pala rito sa mga nilinaw niya na po itong mga secret deal na to. Mga kasunduan. Nagbigay linaw na po siya. Yun na nga sabi ko nga parang may nasabi na si Pangulong Marcos diyan. Yan po ang pag-uusapan natin. Isa-isahin po natin. Kanina po, inisa-isa po natin yung mga, ngayon po, mga personalidad, no? Makabayan, si Raul, oh. Nariyan din po yung lahat na po, panay pa big time naman ngayon. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, magkape muna tayo. Ay, napakasarap. Okay, pag-usapan natin yan. Unahin po natin to, no? Ang galing talaga ng ating pamahalaan. Kanino po tayo may problema? Sa China. Tama po. Congratulations po sa Pilipinas kasi ngayon po, just in. Talagang tumutugon po ang ating pamahalaan. Congratulations po sa ating pamahalaan. Yun naman pala, pwede pala tayong makipag-usap, no? So ngayon po ay ito po, kinumpirma na po na magkakaroon po tayo ng convene a formal maritime dialogue sa Maynila, no? Magkakaroon na po ng formal maritime dialogue. Yan ang gusto ko sa inyo ng gobyerno natin, no? Kapapasok-pasok lang po nito. Kinumpirma po kanina sa press statement, magkakaroon na po ng tuwan-tuwa ako no? Maritime, ibig sabihin, problema sa dagat. Magkakaroon po tayo ng maritime dialogue. Dito po gaganapin sa Maynila, no? Sa pagitan po ng Pilipinas at ng India. Doon ako nahulog. Sabi ko, puta, baka mali naman itong ano. Alam ko may problema tayo, maritime issue sa China Bakit ang kakausapin natin India? Ang gagaling nyo talaga. Makikipag-dialogue kayo, no? Ito ang bumubombit sa atin, China Naghahamon po yung China, Sabi po ng China, mag-usap tayo. Yung China po yung naghahamon sa atin ng usap para pag-usapan yung problema dyan. Tapos kanina may press conference, narito yung barko ng India, makikipag-usap tayo, kinumpirma, India. Mangingiyak. Ganyan po ang pagtugon ng ating pamahalaan. India nga, no? Just in, Philippines and India agree to convene. Mukhang Indian to, mukhang Indiano.
Sabi ko, ang galing ng timing nyo. Ayos na ayos. Punta pa tayo. Nakakatawa po. Parami ng parami po ang napapatay sa war on drugs. War on drugs nga eh. Siyempre, anong sinabi natin kahapon? Huwag kayong mag-alala. Papapil na dyan yung Commission on Human Rights. Alam niyo naman, eto na. Right on cue. No? Eto na po ang ating Manila Bulletin. While the Commission on Human Rights condemns the use of illegal drug, it expressed grave concern over Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte war against drugs. Ayos na. Nakialam na naman kagad. Hindi ko alam kung ano po yung gusto talaga ng no? Ano po talaga yung gusto ng Commission on Human Rights? Gusto niyo ba talaga na matigil ang droga sa Pilipinas? Nagko-conduct na ng war on drugs. Hindi po ba dapat gayahin ng ibang syudad yung nangyayari sa Davao? Okay. Hindi pa ba tayo pumipindot? Pindot na. Okay. Ano ka talaga no? Ay, naawa ka ba sa akin? Tanggalin na kita. Maawain ka pa. Hindi naman ako nagmamakaawa sa iyo. Ban muna natin siya. Ayokong nalulungkot. May nalulungkot sa Facebook. Okay. Bakit po kayo ganyan? Commission on Human Rights. 2 araw pa lang, pagbigyan nyo muna. Pag effective, dapat ganito sukatan no? Malalaba ang droga ngayon. Mas pag nawalan ng droga doon, dapat ina-awardan nyo. Kayong mga Commission on Human Rights, hindi nyo pinipigilan. Okay, punta na po tayo rito. Galing, no? Galing tumugon, no? Maritime. Ganda pa ng ganda pa ng sabi. Formal maritime dialogue. Yeah. Ito po, ang dami pong mga BBM vlogger, di ba? Ang sinasabi nila, halimbawa, ito si Mike Abe. Ang sinasabi ni Mike Abe, ang nagaganap dyan, kaya daw lumakas ang loob ng China. Kanina napakinggan ko, kaya daw lumakas ang loob ng China. Kasi nga, may secret deal sila ni Duterte. No? Ang may kasalanan si Duterte, kaya lumakas ang loob. Putya, kahit na nung isip ko, ulitin ko na to sinabi ko na to kanina, pero ito kasi si Abe yung naringgan ko no? May secret deal kasi sa China si Duterte, kaya malakas loob nila na bombetin tayo ng tubig. Ibig sabihin, nung sinasakop, nung panahon ni Pinoy, nagtayo sila ng mga artificial island. Hindi malakas ang loob nila. Wala pa si Duterte noon Di ba? Tapos si Jarrett naman, sabi ni Jarrett, binenta na niregalo ni Digong yung Ayungin Shoal sa China. Ayan nga, yung secret deal. Sila yung dalawang tagapagdala niyang secret deal Dahil malaki yung naabot nila, lahat ngayon ng mga BBM supporter, yan na bukang bibig, secret deal. Di ba? Secret deal. Yung gusto nilang sabihin. Na yan ang dahilan. Ako natatawa na ako Ito po, wag na ako. Kasi syempre, sabi nyo nga, hindi naman ako otoridad, di ba? Sinong otoridad? Si Pangulong Marcos na pakinggan natin. Ibig sabihin, kung sinasabi niyo yan, Jarrett, at ikaw, Abe, sinasabi niyo yan, na may secret deal, kaya ang lakas ng loob ng China, bombetin tayo ng tubig. Ito sinabi ni Pangulong Marcos noong August 9, 2023. I am not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship and BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. And let me further, if there does exist an agreement, I rescind it. I rescind that agreement as of now.
Ang linaw po nung sinabi ni Pangulong Marcos noong August 9, 2023. Hindi siya aware na merong mga agreement o baka sabihin nyo, hindi naman agreement yung sinasabi namin, deal eh. Naknam po pa. Pareho din po yun, agreement slash deal. Okay. Ah, eto ang linaw, oh. Sinabi, I'm not aware of any agreement, but agreement that the Philippines should remove from its own territory, its own ship, the BRP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me further, if there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang may kapangyarihan po na makipag-deal sa lahat ng bansa sa buong mundo, yung kasalukuyang Pangulo. Ang linaw po, no? Inuulit-ulit po ninyo. Secret deal, nag-entra kasi, kaya tayo may problema. Secret deal kasi, no? Nakipag-secret deal si Duterte. Noong 2023 pa, sinabi na, last year pa, August 9. Sabi na ni Pangulong Marcos, wala akong alam na may agreement o deal. Ay, ilagay ko na yung deal kasi baka hindi nila maunawaan yung deal tsaka agreement pareho. Wala akong alam na may pangulo na nakipag-deal sa China. Pero kung meron mang agreement o deal sa yung ibang pangulo, nire-resend ko na magmula ngayon. Ito ay pinapawalang bisa ko na. Ibig nyo sabihin, Abe at Jared, hindi kayo naniniwala sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos na kung ano man yung inentra, pagpalagay na, di ba? Parang sinasabi ni Marcos, wala akong alam na merong agreement o deal. Pero kung meron mang agreement o deal, ipinapawalang bisa ko na yan. Ibig sabihin, Jared at Abe, makinig kayo, lapit nyo ulo, pag umpugin ko kayo. Ibig nyo sabihin, Jared at Abe, ha? Hindi kayo naniniwala na may kapangyarihan si Pangulong Marcos na pawalan sala lahat ng kasunduan ng mga naunang presidente? Oh, 'di ba? Ang sinasabi niyo ba ngayon, yung deal ni Pangulong Duterte ay mas makapangyarihan kaysa sa sinasabi ni Pangulong Marcos? Masyado naman kayong bilib na bilib sa mga Duterte. No? Paano naman ako? Kung kayo ay hindi bagay sa Tagalog, no? Dapat talaga English talaga yung boses na yun. Ibig sabihin, mga kapatid, nagsalita na yung Pangulo nyo. Akala ko ba supporter kayo ni BBM? Bakit kinukontra ninyo yung sinasabi ng Pangulo nyo? Kung meron mang kasunduan, pinapawalang bisa niya. So, ibig sabihin, yung mga nagaganap ngayon, hindi yan nakabase sa anumang kasunduan. Yan ay sa pagitan na ng China at ni Pangulong Marcos. Dahil ano man ang kasunduan ninyo ng mga nagdaan, parang si Erap. Pag Tagalog, parang si Erap eh. Pinapawalan sala ko na yan. O sabihin nyo ngayon na nagsisinungaling si BBM na pinawalang sala niya na lahat ng kasunduan kahit hindi niya alam. Binabalik-balik kasi nyo eh. Sabi ko na tapos na yan eh. Napahiya kayo ngayon sa sinasabi nyo. Ikalawa, saan nyo ba nalaman na may kasunduan? Hindi ba sinabi lang ng China yan ngayon? Bakit sinabi ng China yan? Kasi nga, kinakailangan nilang mga tuwiran. Bakit tayo binombit? Kinakailangan nilang
Actually nanawagan sila ng international press conference eh. Nag-i-speech doon yung spokesperson nila. Kinakailangan nila magpaliwanag kasi isang bansang mahirap na katulad ng Pilipinas, kitang-kita ng media na binombit nyo, 2 barko pa ang tumira sa isang kakarag-karag na bangka. Actually, parang hindi na nga barko yun, parang bangka lang yung sasakyan na yun. Aping-api tayo. Kaya kinakailangan nilang sabihin yun. May kasunduan kami ng ng Pilipinas eh. Diyan sa Ayungin eh. O, kita nyo. Naniniwala pala kayo sa China, di iwan na natin yan. Kasi sabi ng China, kanila yan eh. Ang problema sa inyo, hindi kayo consistent. Kung naniwala kayo sa China na may kakasunduan silang presidente, dapat naniwala rin kayo sa China na sa kanila yan. Selective yung paniniwala nyo eh. Eto, pwede nating idiin si Duterte dito. Ipakalat natin to. Kahit na nga, nagsalita na si Pangulong Marcos na sinasabi niya nga na wala siyang alam na kasunduan, wala siyang alam na deal-deal, kung meron man, ipatitigil na niya yan. O sinong paniniwalaan nyo? Si Abe, si Abe, si Jarrett, at saka yung Chinese spokesperson o si Pangulong Marcos? Oh, yan lang pa, mamimili lang kayo eh. Okay, balik tayo rito. Ito po ang sinabi ng partido ni Hontivirus. Si Hontivirus, alam niya na Hontivirus ang tawag sa kanya. Natatawa ako. Asa na ba yun? Ito po, ang ganda oh. May itsura tong Akbayan Party President at babae rin. Rafaela David. Ito po ang sinabi ni Rafaela David. Ito po yung president ng Akbayan Party. Ito yung partido ni Risa Hontiveros. Akbayan. Sabi ni Akbayan President Rafaela David, talaga bang kontrabida na ang napiling papel ng mga Duterte? Hindi, no? Parang pelikula talaga nila eh. Kontrabida raw yung mga Duterte. Ulitin natin, talaga bang kontrabida na ang napiling papel ng mga Duterte sa ating bansa? Sadya bang made in China ang puso ni BP Sara? Ang tindi talaga nitong mga katropa ni panay kay drama eh. Sadya bang made in China ang puso ni BP Sara? Tindi. Kaya niyang ipagtanggol ang isang akusadong rapist at human trafficker. Rapist agad? Akusado pa lang, rapist na agad. Ngunit pipi, bulag at bingi siya sa pang-api na dinadanas ng ating kababayan sa kamay ng China sa West Philippine Sea. Alam nyo, kahit po na-realize ko lang, ang dami po naghahanap sa statement ni BP Sara, di ba? Ang daming naghanap ng kanyang statement. Naisip ko, nag-give up na ba kayo kay BBM? Wala po naghanap sa Pangulo, hindi niya hinanap, di ba? Wala, nasan po yung Pangulo? Ano po yung ginagawa niya sa pang-api na dinadanas natin mula sa China? Wala po eh. Wala pong naghanap sa Pangulo mula sa mga tao na to. No? Ang hinahanap nila sa Sara Duterte, sabi ko, masyado silang believe kay Sara Duterte. Thank you very much kay Babak Estesam na nagbigay sa atin ng 50 stars. Yan, Babak Estesam, thank you very much. Masyadong believe ang mga tao na to kay Sara Duterte na isang salita lang ni Duterte, Sara, lutas na ang problema ng Pilipinas. Galing, no? Palakpakan po natin si BP Sara. Wala akong maisip na
Wala na akong maisip na dahilan bakit sila hanap na statement. Kasi nagbigay na si Kiko, nagbigay na si ah, Senate President, nagbigay na yung House Speaker, pati yung mga matataas sa oposisyon, nagbigay na ng mga statement. Pero statement ni Sara talaga ang tingin nilang nararapat eh. Alam ko na. Statement pa lang ni Sara Duterte, lutas na ang problema natin sa China. Galing, no? Parang magic. Isang salita mo lang. Ha? Isang salita mo lang, BP Sara. Susunod na ang China. Pinalalabas niyong kontrabida yung mga Duterte, pero pinalalabas niyo na yung Duterte ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas. Ang tanong nga, bakit hindi niyo hinahanap si PBBM kung anong ginagawa niyang solusyon? So kung hindi niyo hinahanap yung taong responsable para makagawa ng solusyon, ano po ibig sabihin niyan? Lahat ng sinasabi niyo ngayon ay for political purposes lang. Mamaya papunta tayo kung ito ba talaga punta sa politika. Isunod natin to si Laila de Lima. Ito. Sabi ito po, dalawa yung sinabi. Binalik niya yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China. Ba? Ano pala to? Foreign Affairs pala ng China yung kasagutan nito ni sinagot ni Attorney Laila de Lima. The Philippines should immediately stop its impingement and provocation and refrain for undermining peace and stability in South China Sea. If the Philippines insists on going its own way, China will continue to adopt resolute measures to safeguard its sovereignty, territorial sovereignty, and maritime rights and interests. The Philippines should be prepared to bear all potential consequences. Nagbanta pa yung China, kayo na ng bombet sa amin, kayo pa magbabanta. Dapat yung bombetin din natin eh. Ito po ang sinagot ni Laila de Lima. Siyempre, magagalit si Laila de Lima. Sila na nga ang nambubuli, sila pa yung, tayo pa pinaghanda. Ano kaya sinabi ni de Lima? Siguro naman, China na yung pupunteryahin niya, di ba? Kapal ng apog, kami pa talaga ang tinakot nyo sa pag-agaw nyo ng teritoryo ng Pilipinas. Tama, correct. Agree ako dyan sa'yo. Sa mga kababayan nating Chinese propagandists, kaya pa ba ng konsensya nyo ang pagtatanggol sa China? Puta, sa mga pa rin, kababayan ka pa rin nagalit. Hindi mo man lang tatanungin ano po ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas sa patuloy na pang-aapi sa atin ng China. Walang gagawin. Hindi nyo hanapin. Kita nyo po, bakit po hindi nila sinisita si Pangulong Marcos? Yun yung question ko. Lahat sinisita nila. Pero bakit si Pangulong Marcos hindi nila sinisita? Panay Duterte. Napaka-powerful. Raul Manuel naman po. Ito hindi na unawaan ni Raul Manuel yung sinasagot niya. Paliwanag natin kay Raul Manuel. Sabi na in check. Ito yung foreign affairs. The Philippines illegally grounded a warship in Renanjiao. Ayan po yung ayungin sa atin. In grave violation of China's territorial sovereignty. The Philippines promised several times to tow it away as soon as possible, but over 20 years have passed and the Philippines warship is still sitting there. Tandaan nyo yung keyword ng China. Total, gusto nyo na rin lang paniwalaan yung China. Ako hindi ako naniniwala sa China na may presidenteng nangako Pero dahil gusto nyong paniwalaan yung China na may presidenteng nangako, pakinggan nyo kung ano yung sinasabi. Gusto nyo rin lang maniwala Over 20 years have passed. Ibig sabihin, mahigit 20 years na ang lumipas buhat nung pinangako nyo sa amin na tatanggalin nyo yan. Linaw, di ba? Ako, hindi ako naniniwala na may nangako sa kanilang tatanggalin yan. Pero these people, these anti-Dutertards,
Anti-Dutertards. These anti-Duterte people keep on insisting na mayroong nakipagkasundo at malamang si Duterte. Yan yung gusto linya nila eh. Pakinggan nyo na talaga. Over 20 years. Ibig sabihin ng over 20 years, mahigit 2 taon na buhat nung pinangako ninyo na yan ay tatanggalin nyo. Ilang taon na ba naging presidente si Duterte? Over 20 years na ba? Marunong kayo magkwenta. Basahin muna natin yung sinabi nito ni si Raul. China has no right to force PH to remove the ship which was grounded as a way of asserting our territory. Alam mo pala eh, di ba? Okay yan. Approve ako sa iyo dyan. The Filipino people can't be forced to act upon promise made by traitors in government. Hindi daw maaring pilitin ang mga Pilipino na sumunod sa mga traidor. Ayan, tuloy natin. Especially Rodrigo Duterte admin that engaged China without our best interest in mind. Tignan nyo kung gaano kahina pang intindi nito na si Raul, summa cum laude yan. Kaya huwag kayo maniniwala na mga laude-laude, hindi automatic yan. Ang linaw, Ang linaw ng sinabi. Mahigit 20 taon. Kaya nga huwag kayong maniwala sa China. Yun yung point ko. Hindi nyo paniwalaan. Ba't nyo paniniwalaan? Sila na nga ng bombit sa atin. Kaya po sila nagbibigay ng mga ganyang pahayag. Kasi nga, napapahiya po sila sa mundo. Marunong ka ba magkwenta, Raul? Total, naniniwala ka na rin lang sa sinasabi ng China na may nangako eh. Sabi nga, over 20 years, pinangako nyo na natatanggalin. 2016 lang si Duterte. Magmula ngayon, buhat nung umupo si Duterte. Palagay nyo ng pag-upo ni Duterte, pinangako niya yan. Yan yung gustong palabasin itong mga tokmol na to eh. 20 years na ba yun? 2016? Wala pa pong 8 taon. Buhat nung umupo si Duterte. Paano si Duterte yun? Sabi na inchik 20 years ago. Nangako kayo. Ayun, kung gusto nyong maniwala. Pero hindi ako naniniwala. Ang tanong, Raul, bakit hindi nyo na naman dinadamay si Pangulong Marcos? Wala kayong sinisita na. Wala kayong sinisita. Tahimik pa rin si Inday kasi alam ko naman na naniniwala kay Inday na siya lang ang lulutas. Pasensya na kayo Hindi pa kailan meron kasi si Inday. Salamat po sa mga supporter ni Inday na naghanap sa kanyang statement. Alam ko naman ng paniniwala niyo, ganun. Na pag nagbigay ng statement si Inday Sara, lutas na ang problema. Di ba? Okay, eto pa isa. Sinabihan mo na rin lang na traidor si Duterte. Ang traidor po, pinakukulong. Palagay nyo na makulong si Duterte. Ito pagpalagay lang Pagbigyan natin na tama kunwari si Alam niyo po yung traitor. Ano po yan? Pwede kang kasuhan, traidor ka, di ba? Palagay niyo po napakulong niyo si Duterte. Pag nakulong po ba si Duterte, hindi na tayo binobomba. Bakit? Kinulong na si Duterte. Pag po ba nagsalita si Sara Duterte, hindi na po tayo bobombahin ng China? Isang tanong, isang sagot. Yung mga naghanap po ng statement ni Sara Duterte. Pag po ba nagsalita si Sara Duterte, hindi na tayo bobombahin ng China? Ganito ba reaction ng China? Ay, nagsalita na si Sara. Naku, wag na natin bombahin yan. Makapangyarihan yung salita nun. Umaapoy yung dila ni Sara Duterte. Wag na tayong lumapit yan sa Pilipinas.
Nagsalita na si Sara Duterte. Gano'n ba magiging reaksyon? Sa palagay po ninyo? O kaya, dahil traitor, pinakulong niyo si Duterte. Ay, nakulong na si Duterte. Yung may ka-secret deal natin. Aba, hindi na natin pwedeng bombahin ng Pilipinas kasi pinakulong na nila si Duterte. Ganun po ba? Kung ano po ang problema, yun ang lutasin. Wag po yung, alam nyo kung ano yan? Kung para saan yan? Meron tayong problema dito. Bakit hindi kumikibo? Bakit dehin bokiki ang Pangulo? Alam niyo po kung bakit? May naghahanap pa ba ng bakit yun ang problema sa loto? Meron pa po bang nagko-question bakit may nananalo ng 20 sa loob ng isang buwan, iisang tao sa loto? Meron pa po bang naghahanap ngayon? Ano nahita natin sa Czech Republic? Anong pinangako ng Czech Republic? Biyahe tayo ng biyahe. Magkano nakukuha natin? Ano ang solusyon? Meron pa ba nagtatanong? Ano na ang nangyari sa mga smuggler? Meron pa po ba nagagalit? Bakit nagtsatsacha? Wala na, di ba? So, ibig sabihin, dahil dyan sa bombahan na yan, nakalimutan na natin mga problema ng Pilipinas. Wala na nagagalit sa mga congressman ngayon dahil sa tsacha. Dahil sa PI. Bakit hindi nila magugustuhan yan? At kanino nagagalit yung mga Pilipino? Sinasabi nyo kanino magalit? Sa mga Duterte. Ay, hindi nagsasalita. China yung bumomba, hindi naman Duterte. Ibig nyo sabihin, under ba ng Duterte yung China? Oo nga, Tristar. Pag nagsalita ba si Sara Duterte, hindi na tayo bobombay ng China? Ibig sabihin, ang hinahanap nyo hindi solusyon. Ang hinahanap ninyo ay pamumulitika. Malala na nga problema, kada magdi-deliver tayo ng pagkain o ng supply nitong mga taga-Ayungin Shoal, binobombet tayo ng tubig. Pero ang naiisip nyo solusyon ay hindi naman solusyon. Ang naisip nyo pa rin ay bayaran ako. Animal pa ako. Kita nyo? Bayaran ako at animal ako. Yun pa rin ang naisip nyo. Solusyon yung hinahanap ko eh. At dahil naghahanap ako ng solusyon, bayaran ka kasi. Kaya hindi mo nakikita. Ayun sabi niyo, ni Bong, bayaran kang animal ka. Ayan, halimbawa naging tao po ako, hindi na po ako animal. Ano po nilulutas ng sinasabi niyong bayaran ako? Ilan lang naman kayo? 58 po yung nanonood, paulit-ulit lang si Tristan tsaka si Bong Nacario. Akala nyo, ang dami nyo. Dalawa lang kayo nagsasalita dyan. Taktika nila yan eh. Kala nyo, magagalit nyo ako ngayon ha. Hindi, oy. Sarap ng tulog ko eh. Depende sa tulog ang mood ni Badong. Depende sa sarap ng kinain at sa tulog. Hindi nyo malilin lang yung mga tao eh. May totoo tayong problema, naghanap kayo ng solusyon, no? Naghanap kayo ng solusyon na hindi naman yun, hindi naman yun. Sige, makapili na raw, traitor na raw si Sara Duterte. Halimbawa, pakulong natin si Sara Duterte. Ay, hindi na magbobomba in China kasi nakakulong si Sara Duterte. Ganun ba? Hindi. Hindi. Kasi wala namang kinalaman si Sara Duterte sa pambobomba ng China. Pero, imbis na solusyonan, imbis na naghanap kami, solusyonan nyo. Kayo pong mga nakaupo sa gobyerno, solusyonan nyo. Kayong mga vlogger ng gobyerno, ano ang solusyon ng Pangulo? Ikaw, Tristan at Bong, dalawa lang naman kayo dyan. Pinahaba nyo lang. Sa sermonan ko muna kayo bago ko kayo iban. Kayong dalawa, ano ang solusyon ng gobyerno?
Magsalita lang si Sara Duterte. Tindi naman ni Sara Duterte, bilib na ako. Yun lang ang solusyon, magsalita. Para saan po ba? Bakit dinadamay si Sara Duterte? Para ma-establish na si Sara Duterte ay pro-China, di ba? Para ma-establish na si Digong ay pro-China. Para saan naman kung ma-establish nila na pro-China? Eto po yun. Meron silang kampanya eh. Ayan, no? Ang linaw. Senate of the Philippines, Official Seal, House of Representatives of the Philippines, meron na po silang poster na ganito. Do not vote for any pro-China candidates in 2025. So, lahat po ng ito, ang dami nila napapaikot. Kasama to si Tristan, si Jun, tsaka si Bong. No? Napapaikot nila tong mga to para yung pambobomba sa atin ng China, magalit tayo sa mga kandidato na katulad nila Sara Duterte na inakasuhan lang nila ng pro-China. Pero never po sila naghanap ng solusyon. Tanungin ko na kayo, Jun Loma, Tristan Endasan, at saka yung Bong. Ano ang narinig nyo solusyon mula sa Pangulo? Sige, kami naman. Lagi kayong bintang ng bintang sa amin. Binibintangan nyo akong bayaran. Ano ang ayon sa Pangulo ng Pilipinas ang solusyon natin? Siyempre, wala kayong sasabihin. Dahil wala namang sinasabi yung mga vlogger nyo na solusyon. Di ba? Gusto nyo nga yan eh. Walang solusyon eh. Para patuloy lang na nagagalit yung mga Pilipino. At hindi kay Bongbong. Hindi po sa Pangulo nagagalit. So sa makatuwid, ang suma total, piniperwisyo na tayo ng China instead na lutasin ng Pangulo, inuna pa ng mga kaalyado niya yung pamumulitika. Pro-China kasi. Diba? Pro-China kasi kayo. Kaya wag natin sila iboto. Doon pa rin bumagsak. 2025 pa. Ngayon tayo binobombit. Anong solusyon natin ngayon? Kayo magtanong kayo sa mga mga kaibigan nyo. Bong, Tristan, magtanong po kayo. Bakit hindi po kayo? Depensa, kailan kayo dumepensa? Kailan nyo dinipensahan? Kailan nanawagan ng depensa? May binombit na ba tayo na tubig? Wala. Wala kayong solusyon. Ang alam nyo lang, atakehin yung mga Duterte. Pagkakataon nyo na to, actually hindi naman kayo eh. No? Actually, alam kong biktima din kayo. Biktima din kayo ng propaganda ng dinadala ng mga vlogger. Hindi kayo. Huwag nyo kasing akuin.